Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Mr. Tulfo, first of all, please pardon the spelling of some words in this message since I am just dictating this to my faithful driver. Me and my driver listen to your program before every morning on my way to the office. I am a retired 70-year-old banker now and had a stroke a year ago. Half of my body is paralyzed from the head down. My problem, and I believe most of those who are in the same predicament as I am now, is I feel so inutile and useless as an individual. In short, walang silbi. Parang lahat ng nakakita sa iyo ay kinakawaan ka. I am okay, Mr. Tulfo, and I don't like people to pity me. However, things change in our house drastically since simula nang may stroke ako. I get left out in the house na lang with the maids instead of my wife or my kids taking me out with them. Kasi nga mabagal na ako maglakad at pahirapan kung ako mag-chingle sa labas. It's so lonely, Erwin. Sometimes gusto ko nang kunin na lang ako ni Lord para di na ako pabigat sa kanila. Pati speech ko affected and I can see na parang often naiinis sila if di nila ako maintindihan. Even my wife dahil bulol na ako magsalita. Shall I continue to hang on, Erwin, or shall I let go na? Para manumbalik na ang saya sa bahay naming muli at hindi na sila napiperwisyo. My 2 kids and their wives still live in our house with their children. Sincerely, Useless John. Yan po yung kanyang sinay eh. Useless John. Father, what can you say about this? Iambing ko siya sa isang kaso na na-handle ko rin. Itong taong retired na rin. Tapos nagka-dialysis siya 3 times a week. Apo. At parang siyang nalulunod every time. So ang sabi niya, pati sa mga anak niya, ay sana mamatay na ako, sana mamatay na ako. Halos araw-araw sinasabi. Ang sabi ko sa kanya ay parang similar yan eh. Kaya lang, mas masahod yung sa letter writer mo dahil utang siya, wala na rin siya magawa, pero very similar din. Ang sagot ko sa kanya, huwag kang mapapangay sa self-sabotage. Kasi ang naging salvasyon itong sinasabi kong una ay meron siyang isang anak na nag-alaga sa kanya. It seems dito sa letter writer, baka attitude lang niya yun na useless na siya. Baka meron pa nagmamahal sa kanya sa mag-anak niya. Napatuloy siyang inalagaan, bagamat hindi siya maintindihan na. Kaya ang Diyos na may karapatan dyan at ang maaaring sabihin ko sa kanya, marami kasi tao nagkakasala na wala nang pag-asa magpaliglob sa Diyos. Sana lahat ng suffering niya, ihalay niya doon sa mga tao yun para magkalugan ng buhay niya. For every pain that he suffers, sabihin niya sa Diyos, Panginoon, inaalay ko ito para doon sa mga kaluluwang naglalagaran siya na wala nang pag-asa na hindi man lang nakukuha ng damdamin. Ino-operate ko sa kanila. And then, sabihin niya sa Diyos, Diyos ko, kung gusto mo sana, kunin mo na ako ngayon. Pero hindi siya mismo mag-give up. So yun ang pwede kong sabihin sa kanya, ihalan niya na siyang pagdurusan niya, na maaaring siya lang naman nakakahalata, hindi yung kanyang mga mag-anak, na talaga hindi siya tinidison as inutil, pero at the same time, i-offer niya doon sa mga taong makasalanan. Alright. Father, so meaning to say, hindi ba tama yung sinabi ko rin kanina initially? Habang may buhay, you keep on hanging on. Kasi parang gusto na bumitaw eh. Gusto na, baka pinagdarasal niya na, kunin mo na ako, Lord, kunin mo na. 70 years old, it's not that old yet, Father. Tama? Oo, kasi ang ating ngayon ay 75 na as na babae. Opo. So, matuwa ba ang ating lifespan ngayon eh? Alright. Alright, Father Francis Lucas. Nako, maraming salamat, Father, and good morning po. Anytime. Alam mo, Ginoong John, ang masasabi ko lamang, sir, pasalamat ho kayo na, kayo ho 70 years old, ano po. My dad
My dad passed away when he was 69, and I was only 20-something years old, sir. Kaya nga, you're lucky that you're 70 and you're still alive and you're still there. You see your grandchildren, you see your children. Yung iniisip po ninyo, baka isip nyo lang ho yun, you feel so inutil. Pero ganun ho eh. It's time ho, when they were kids, you took care of them, you and your wife. And it's high time na ikaw po'y 70, retired na naservisyohan mo na ho sila lahat, lalo ng iyong wife, dad ninyo. And it's high time, I think, it's the children. It's your children's responsibility to show their love and affection to you, not you. Tapos na ho eh. You did your part. You worked so hard. Nagpundar po kayo, makabili kayo ng bahay, pinaaral niyo sila. So it's just high time and the right time that sila naman ho ngayon. Huwag ho kayo mag-isip na inutil kayo. Besides, sir, ito na lamang po, ha? Pakinggan po natin, siguro kulang po kayo ng doktrina. Hindi kayo nakakarinig ng mga doktrina ni Duterte. Ayon! Balik po doon sa music doon. Maganda yung mas magandang music niya. Ayon sa ikalawang aklat ni Rodrigo Roa Duterte, talata 22, versikulo 9 hanggang 19, basa. But if you confront government and my orders are one, to enforce the law, and anyone caught possessing a gun and confronting us with violence, my orders are shoot to kill. I will not hesitate to do it. Ay, hindi po kayo yun. Hindi po kayo isushoot to kill yung may mga kapansanan. Ang sinasabi po ni Manong Digong, kasi sa ating ebanghelyo ngayong linggo na ito ay tungkol sa martial law. Yan po ang ating pinag-uusapan, hindi po sa may mga kapansanan. Yan ay pinatutuhanan niya rin, mga kapatid. Sa ikatlong aklat ni Rodrigo Roa Duterte, chapter 2, verses, ito nakasulat ito eh, verses 11 to 15, basa. My sacred duty to preserve and defend the Filipino does not emanate from any constitutional restriction. It is in my oath of office. I beg to disagree with. In this oath of office, which I promise to God and to the people, that I will protect and defend the country. Malinaw, malinaw na sinasabi niya, at yan ay pinaliwanag pa niya at binigyan niya pa ng buhay sa buhay na walang hanggan sa kanyang unang aklat, talata 19, versikulo 1 hanggang 5. Basa, engineer. Checkpoints will be allowed, searches will be allowed, arrest without a warrant will be allowed in Mindanao. And I do not need to secure any search warrant or a warrant of arrest. At hindi lang yan, dahil para patunayan talaga na totoo yung mga sinasabi ng Pangulo, lipat naman tayo sa Salmo ni Robin Padilla sa unang versikulo 3 hanggang 7. Engineer, nawala? Nawawala yung Hindi ka napapagay dito. Bagay ka doon. Mga taong dinudiyos ang pera. Mga taong sumasamba sa piso. Makita mo? Nagkakatugma-tugma yung mga salita. Kaya nga kailangan ninyo madoktrinahan ko. Kung saan yan yung ating indoctrination ay paplanuhin pa muna namin ni Sister Ivy at saka nila Brother Edson at Brother Engineer at saka ni Brother o Sister ba? Brother, Kenneth, ating pag-usapan muna namin yan. At hahanda po kayo, maghanap kami ng lugar. Medyo malaki-laki yung lugar. Kasi kung Araneta Coliseum lang, hindi tayo magkakasya, mga kapatid, ha? Tayo pag nagdoktrina tayo. Marami kayo nakikitang doktrina, halos linggo-linggo ng mga nakalagay sa billboard. Pero tayo, once a year lang tayo magdoktrina. Maghanap pa ako ng venue. Saan? Saan ang Rizal Park? Kuan na yun sa mga kuan na yun doon na yung kay sino ba sa Rizal Park, si kuan na yun, yung sumasahod na pabaligtad yung payong. El Shaddai na yun, huwag na tayo doon. Sa Araneta, si kuan na yun brother, kuan na yun kinuha na nila. Saan? Maghanap tayo, Brother Edson, at saka Brother Kenneth, at saka Brother Mariscotes, maghanap kayo ng venue natin para sa doktrina natin. Ilalagay natin Rodrigo Roa Duterte Indoctrination Program.
by Brother Erwin Tulfo. 9:55 mga kapatid. Nako, sobrang luneta. Nako, sobrang daming salamat po sa walang sawa po ninyo.